t-shirt ko, kulay pink. Panty. Puti. Oo. Pink. Nagsisimula ang kwento sa isang babae na nagngangalang Alma, isang mapagmahal na ina at mabuting may bahay sa kanyang asawa. Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi niya matagpuan ang ganap na kaligayahan dahil sa isang kakulangan. Maagang dumating ang asawa ni Alma matapos ang halos isang linggong wala dahil sa trabaho. Ngunit sa tuwing uuwi ito, mas madalas na nagpapahinga dahil sa pagod sa biyahe. Kaya't unti-unting nararamdaman ni Alma ang pangungulila. Si Alma ay may kaibigang kapitbahay na nagngangalang Lea na siya niyang madalas makausap. Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi sila nagkakasundo dahil sa kanilang maraming pagkakaiba. Bilang isang may bahay, laging inuuna ni Alma ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Sa panahong hindi pa gaanong moderno, hiniling ni Alma sa kanyang asawang si Fred na maglagay ng linya ng telepono sa kanilang kwarto. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magdudulot ng malaking pagbabago sa tahimik niyang buhay. Isang umaga, nadiskubre ni Alma ang isang lihim nang makita niyang may relasyon si Lea, ang kanyang kapitbahay at kaibigan, sa isang lalaking nagngangalang Roland. At tulad ni Alma, si Lea ay kasal sa kanyang asawang si Wilson. Ngunit dahil sa pagkukulang, natagpuan ni Lea ang kaligayahan sa isang mas batang lalaki na may mas matipunong katawan. Pagkalipas ng ilang araw, kailangang muling umalis ni Fred para sa isang linggong trabaho. Sa gabing iyon, nag-iisa si Alma sa kanilang kwarto nang tumunog ang telepono at sinagot niya ang tawag mula rito. Hello? Sa simula, ibang tao ang hinahanap ng misteryosong boses ng lalaki mula sa kabilang linya, kaya agad itong ibinaba ni Alma. Ngunit hindi nagtagal, tumawag ulit ang lalaki. Dahil sa tema ng kanilang pag-uusap, umabot ito sa ibang level nang magsimula siyang magtanong tungkol sa suot ni Alma. Bigla na lamang naging mainit ang eksena at sa unang pagkakataon, naranasan ito ni Alma. Tila nagugustuhan niya ang nararamdaman at napapasabi ng, Sarap! Makalipas ang ilang minuto, sabay nilang inilabas ang init ng sandaling iyon. At ang tanging nakarinig nito ay ang walang malay na telepono. Kinabukasan, parang walang nangyari at nagpatuloy ang normal na buhay ni Alma bilang isang huwarang ina. At dumating na naman ang gabi at pagkatapos ng isang mahabang araw, oras na sana ng kanyang pagpapahinga. Ngunit muli na namang tumunog ang telepono, kaya agad niya itong sinagot. Hello? Doon, isang pamilyar na boses na gaya kahapon ang tumawag sa kanilang numero. Siya nga ang parehong lalaking tumawag kay Alma kagabi at tila nais na naman niyang makipag-usap sa kanya sa kakaibang paraan. Dahil sa pangungulila sa asawa at mag-isa siya sa kanilang kwarto, muling nagsimula ang isang pinagbabawal na usapan. Sana all. Matapos ang isang linggo ng pag-aantay, sa wakas ay nakauwi na rin ang asawa ni Alma mula sa kanyang trabaho. Pagod na pagod ito mula sa mahabang biyahe at mga gawain sa trabaho, kaya't agad niyang pinili na magpahinga sa halip na makipag-usap o maglaan ng oras kay Alma. Gaya ng dati, tila ang kanilang oras na magkasama ay nauuwi lamang sa pagpapahinga na nagiging paulit-ulit na senaryo tuwing siya ay bumabalik mula sa trabaho. Kinagabihan, muling tumawag ang misteryosong lalaki, ngunit si Fred ang nakasagot. Walang anumang sinabi ang lalaki, kaya ibinaba na lamang ni Fred ang telepono at iniisip na isa lamang itong nanloloko. Sa gabing iyon, dumating ang mga kaibigan ng asawa ni Alma at habang nagiinuman sila sa labas, muling tumawag ang lalaking kausap ni Alma gabi-gabi. Hello? Sa pagkakataong ito, tila nais na naman nitong makipag-usap kay Alma. Sinabi ni Alma na nasa bahay ang kanyang asawa, ngunit nilinaw niyang wala ito sa kanilang kwarto dahil abala ito sa labas kasama ang mga kaibigan. Tumaas ang tensyon dahil sa posibilidad na mahuli sila kung sakaling pumasok si Fred sa kwarto. Gayunpaman, nanaig ang kanilang nararamdaman at hindi nagtagal, muli silang nag-usap ng palihim. So good. Kinabukasan, dinalaw ni Alma ang kanyang kaibigang si Lea. Pareho silang may suliranin sa kanilang mga asawa at alam ni Alma ang pagtataksil ni Lea sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi magawang aminin ni Alma na siya mismo ay nagkakasala rin sa sariling asawa. Habang nag-uusap sina Alma at Lea, biglang dumating ang kabit ni Lea.
Dahil ayaw ni Alma na makialam o makaistorbo, pansamantala siyang nagtago. Ngunit sa kabilang dingding, malinaw niyang naririnig ang dalawa, kaya't mas pinili na lamang niyang umalis. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, muling tumawag ang misteryosong lalaki at naghatid ng balitang ikinagulat ni Alma. Sinabi nito na nakita na niya si Alma sa labas. Binanggit ang ilang detalye tungkol sa kanya at maging ang lugar kung saan siya nakatira. Dahil sa labis na takot, agad na ibinaba ni Alma ang telepono. Sa araw na yon, naroon si Fred kaya't kailangang magpigil si Alma at huwag magpahalata, lalo na't madalas siyang pag-inita ng kanyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling tumawag ang misteryosong lalaki at hiniling na magkita sila. Sa takot, nakiusap si Alma na tigilan na siya nito, ngunit sa huli, napilitan din siyang pumayag sa kagustuhan ng lalaki. Dahil dito, ang susunod na pangyayari ay mas naging kapana-panabik. Sa napagkasundo ang lugar, alas 4 ng hapon, sa wakas ay magkikita na ang dalawang matagal nang nag-uusap sa telepono. Mula sa malayo, tanaw na ni Alma ang isang matangkad na lalaking papalapit. Doon, saglit siyang napatigil nang makalapit ang lalaki at hindi niya namalayan na wala na pala siyang pag-aalinlangan na sumama sa misteryosong tao. Dito nga ay kaharap na niya ang lalaking nagdulot sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Kaya agad na binayo ng misteryosong lalaki ang pasalubong na tahong ni Alma na talaga namang, Sarap! Kinabukasan, tulad ng dati, aalis na naman ang asawa ni Alma para sa isang linggong trabaho. Bago siya umalis, inaasahan sanang magkakaroon sila ng bardagulan, ngunit hindi ito natuloy. Dahil dito, maghahanap na naman si Alma ng ibang atensyon, at ang atensyon na iyon ay mula sa lalaking nakilala niya kamakailan sa telepono. Kaya isang gabi, sa pamamagitan ng isang tawag, maiibsan ni Alma ang kanyang nararamdaman at muling makakausap ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, pupuntahan siya ni Alma sa lugar nito at doon muling tinikman ng lalaki ang pasalubong na tilapia ni Alma at matapos ang kanilang mukbang ay agad na umuwi si Alma, ngunit tila naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Kasabay nito, nakita rin niya ang asawa ng kanyang kaibigan na mukhang malalim ang iniisip. Nang makita ito, naisip ni Alma na marahil ay alam na ni Wilson ang mga pagtataksil ng kanyang asawa. Sa sumunod na gabi, habang abala ang lahat sa dasal sa bahay ni Alma, isang pag-aaway ang kanilang narinig. Paglabas nila, nakita nila si Wilson at Leah sa harapan ng maraming tao at isang hindi inaasahang pangyayari ang nasaksihan nila. Hawak ni Wilson ang isang sandata, ngunit patuloy pa rin si Leah sa pagpapahiya sa kanyang asawa sa maraming tao. Nang hindi na makayanan ni Wilson ang nararamdaman, iniligpit nito ang kanyang sarili. Sa bilis ng mga pangyayari, labis na nabigla si Alma at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam niya ay biglang nagbago ang lahat. Madalas siyang makita na nakatulala, malalim ang iniisip, at muli siyang nakipagkita sa lalaking naging sanhi ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng pagtatalo. Dito, aaminin ni Alma na kahit ayaw niya sa nangyayari sa kanila, hinahanap-hanap pa rin niya ito. Ngunit, tinanggihan siya ng lalaki sa pagkakataong ito dahil may ibang babae pala itong hinihintay bukod kay Alma. Dito, tuluyan ng matatauhan si Alma at babalik siya sa kanyang katinuan. Sa nalalapit na pagtatapos, wala pa ring kamalay-malay si Fred sa mga nangyayari. Nang makita niyang nag-aalsa balutan si Alma at nag-iimpake ng mga gamit, tinanong niya ito. Ngunit isang masakit na revelasyon ang kanyang narinig. Dito inamin ni Alma ang lahat at sinabi ang katagang, "Habang ikaw ay nagpapakamartir para sa pamilya mo, ako ay may ibang nakakasamang lalaki." Walang magawa si Fred kundi ang lumuha, tinatangay ng galit at sakit na nararamdaman. Samantalang si Alma ay naglakad ng walang direksyon, hindi alam kung saan siya patungo.